Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa nakaraang New Year's address ni Xi Jinping, ang Pangulo ng Bansang China, sinabi niya na sinisiguro niyang muling mapapabilang sa kanilang teritoryo ang Bansang Taiwan na dati nang sa kanila. Kung noong nakaraang mga taon ay puro lamang pasaring ang kanyang mga ginagawa, ngayong taon umano ay gagawin na niya ang dapat sana'y ginawa na niya noon pa man. 全军各级要强化练兵备战鲜明导向。 Subalit ang mas pinangangambahan ngayon lalo na ng mga Pilipino ay ang may tsansang madamay ang bansang Pilipinas kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng China at ng Taiwan. Sa paanong paraan nga bang madadamay ang ating bansa kung sakaling magsimula ng kaguluhan sa pagitan ng mga bansang ito? At bakit nga ba pilit na inaangkin ng China ang Taiwan sa ngayon ay may sarili ng gobyerno na mamahala at nagsasariling bansa? Halina't atin itong alamin. Muling pinagpilitan ni Chinese President Xi Jinping na ang Taiwan ay kanila, kaya muli nila itong kukunin ngayong taon. Wala umanong kahit na sino makakapigil sa kanila dahil ang Taiwan ay parte lamang ng kanilang bansa noon. Pero bakit nga ba pinipilit ng China na ang Taiwan ay parte ng kanilang teritoryo? Kagaya na lamang din ang paggiit nila na ang ilang bahagi ng West Philippine Sea ay parte din ng kanilang nasasakupan. Bago natin alamin kung bakit dapat nakabahan ng mga Pinoy sa away sa pagitan ng China at Taiwan, alamin muna natin kung bakit nahiwalay ang Taiwan sa China noon. Noong magkaroon na ng opisyal na Republic of China, naging mahina ang central government ng China dahil sa mga kabi-kabilang agawan ng teritoryo at labanan sa pagitan ng mga komunista at nasyonalista. Noong mga panahong iyon, ang Tibet at Mongolia ay nagkaroon ng sarili nilang mga gobyerno, subalit hindi kinilalang mga opisyal na bansa. Pero nang matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig, pumutok naman ang civil war sa bansang China. Giyera naman ito sa pagitan ng Chinese Communist Party at ng Nationalist Party. Natapos ang hidwang ito taong 1949 kung saan nanalo ang Chinese Communist Party. Ang mga tao mula sa Nationalist Party ay nagtungo sa isang isla na ngayon ay kilala na bilang ang bansang Taiwan at ang mainland China ay pinamunuan ni Mao Zedong. Mula noon ay naging nagsasariling bansa na ang Taiwan. Matagal nang natapos ang hidwaan sa pagitan ng China at Taiwan dahil na din sa suportado ng Amerika ang Taiwan at natatakot itong galawin ng China. Subalit sa nagdaang mga buwan at taon ay tila muli na namang nagningas ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Hindi kinikilala ng China ang Taiwan bilang isang bansa. Para sa kanila, ito'y parte pa din ng kanilang bansa subalit nagrebelde at nagsariling isla mula sa hindi natapos na civil war. Ayon sa China, ang Taiwan ay pag-aari pa din nila at nais na nila itong muling mapa sa kanila. Pero nagmamatigas ang Taiwan at pilit na sinasabing sila ay hindi na parte ng China at may sariling gobyerno, institusyon, ekonomiya at populasyon noon pa man. Ngayon naman ay alamin natin kung paanong madadamay ang Pilipinas sa away sa pagitan ng China at Taiwan. Dahil sa pisikal na lokasyon ng ating bansa, malaki talaga ang tsansa na ilang sa mga parte ng Pilipinas ay madadamay kung mangyari man ang digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Una na riyan ang probinsya ng Batanes. Ang Taiwan kasi at ang probinsya ng Batanes ay magkatapat lamang. Kaya naman hindi malayo na madamay ang Batanes kung sakaling giyerahin ng China ang Taiwan. At kung mangyari man ito, malaking papel ang maaaring gampanan ng Batanes sa away sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa mismong gobernador ng Batanes na si Marilu Kayko, ito ang pinakamabilis na daanan para mailikas kung kailangan ang mahigit kumulang sa 200,000 overseas Filipino workers o OFWs na nagtatrabaho ngayon sa Taiwan. Ang Batanes ay magsisilbing bakwitan ng mga manggagawa natin sa Taiwan na siguradong ire-repatriate ng ating gobyerno kung mangyari man ang kinatatakutan ng lahat.
Ang Batanes sa kasalukuyan ay may nasa mahigit kumulang 19,000 mga Pilipinong naninirahan. Ito'y ayon mismo sa Philippine Statistics Authority. Nasa 376 na kilometro lamang ang layo nito mula sa bansang Taiwan. Sa katunayan, sa lapit nito ay halos matatanaw mo na ang ilang bahagi ng isla ng Taiwan mula sa Batanes. Sa ngayon ay pinatututukan na rin ng Defense Department ang karagdagang mga sundalo sa bahaging ito ng ating bansa. Ang Batanes kasi ang pinakamalapit sa Taiwan at ang pinakahilagang teritoryo ng Pilipinas na kung saan may banta ng pananakop sa bansang China. Gustuhin man ng Estados Unidos na respondihan ng Taiwan sa lalong madaling panahon, hindi ito magiging posible dahil sa layo ng lokasyon nito mula sa bansang Taiwan, kung kaya't gagamitin na ngayon ng Amerika ang kanilang mga military base sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At tiyak na malalagay din sa peligro ang mga probinsya o lugar sa Pilipinas kung saan naroon ang mga base ng Amerika. Kung matatandaan, una nang nagbabala ang China sa Pilipinas na magdadahan-dahan sa mga ikinikilos nito katulong ang Amerika. Ayon sa China, gagamitin lamang umano ng US ang karagdagang lokasyon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites para sa pansarili nitong mga interes at agenda. Nangangahulugan nito na ang Pilipinas ay magiging base ng Amerika upang atakihin ng China para sa Taiwan. Sa mga lobas din na balita, may 4 na bagong base ng Amerika sa Pilipinas ang itinayo sa hilagang bahagi ng Luzon upang makatulong sa maayos na pagpigil ng Amerika sa China. Partikular na pagdating sa air superiority. Ang mga bagong base na ito ng Amerika na nasa hilagang bahagi ng Luzon ay napakahalaga upang maging dominante ang Amerika pagdating sa himpapawid sa South China Sea. Pero nagbabala ang China na dahil umano sa mga bagong EDCA sites ay maaaring madamay na din ang Pilipinas sa potential na military conflict sa Taiwan Strait. 3 sa mga bagong EDCA sites ang malapit sa Taiwan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi gagamitin ang mga EDCA sites sa pag-atake kanino man, kundi para lamang palakasin ang depensa ng bansa. Ayon sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, malaki ang may tutulong ng mga EDCA sites sa bansa gaya na lamang na mabilis na pagresponde ng mga Amerikano sa panahon ng kalamidad at pananakop. Ayon mismo sa China, inilalagay umano ng Amerika ang Pilipinas sa malaking panganib at pansariling interes lamang umano ng Amerika ang ginagawa nilang pagpapalakas ng military presence sa Pilipinas, lalo pat nakatuon din ang kanilang pansin sa issue ng China at Taiwan. Naroon nang kinumpirma ni na Defense Officer in Charge Yusek Jose Faustino Jr. noon at AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro na 5 karagdagang pasilidad ang planong itayo ng Amerika. Kung sakaling matuloy ang mga dagdag na pasilidad, madadagdagan ang puwersa ng Amerika sa Pilipinas sa kanluran nito kung saan naroon ang West Philippine Sea sa hilaga na malapit sa Taiwan at sa hilagang silangan kung saan naroon ang Pacific Ocean. Una ding iginiit ni Faustino na ang mga pasilidad ng Amerika na nasa loob ng mga kampo ng AFP ay hindi mga base militar. 2 nuklear na mga bansa na nakikipag-away sa isa't isa. Ito ang nakakatakot na mangyari at iniiwasang magkatotoo ng marami dahil wala kahit na sino sa atin sa mundo ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa ganitong pangyayari kasi ay maaaring mas lumawak pa ang kaguluhan. Kung naisip ng Amerika na humingi ng tulong mula sa kanyang mga kaalyansa, tiyak na hihingi din ang bansang China ng kanyang magiging mga kasangga. Mga bansang magmumula sa iba't ibang panig ng mundo ang makikigulo at maraming madadamay. At ang pinakakinatatakutan ng lahat ay ang pagkakaroon o paggamit ng ilang mga bansa ng kanilang mga armas na nuklear. Dito na magsisimula ang maituturing na bangungot at pinakamadilim na yugto ng gulo na sisira sa sangkatauhan. Sa kaguluhang ito, sangkot ang maraming mga bansa, damay ang daan-daang libong mga tao at ari-arian. Subalit ang mga senaryo na ito na maaaring magbigay ng takot sa marami, partikular na ang pananakop ng China sa Taiwan, ay malabong mangyari. Nasa moderno na tayong panahon at maaaring gumamit ang China ng mas modernong paraan laban sa Taiwan, gaya na lamang ng mga economic sanctions, blockades, pressures upang magsimula ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero hindi malabong magkatotoo ang ganitong mga senaryo sa panahon ngayon at ang mas nakakatakot, sa oras na magsimula ang ganitong mga senaryo ay napakahirap na muling ibalik ang lahat sa dati. Sa panahon ngayon ay napakapayapa na ng mundo. Walang digmaan o kaguluhan tulad ng mga nangyayari noon. Pero kung magsimula ang away sa pagitan ng malalaking mga bansang ito, siguradong magiging isa kang buhay na saksi kung ano ang itsura ng mundo sa panahon ng digmaan tulad na lamang noong unang panahon.